Maulang hapon po sa inyong lahat. Dito po sa amin sa lugar ng Bugasong ay gaulan. So yan, at malaking pagpapasalamat kasi napakainit naman talaga. At malaking tulong na umulan para kahit paano makabatsyag ka ng lamig. So yan, dito lang ako sa loob ng kwarto. At yan, nag-aaral, nagbasa, kuti-kuti ng mga cellphone or ang mga tablet man yan, cellphone or laptop or desktop. So yan po ang aking tent making po dito po sa lugar ng Bugasong. Kumbaga tent making in the ministry. So good morning po sa aking mga followers and viewers. Ngayon na lang po ulit ako naka-live. At syempre una, magpasalamat tayo sa Panginoon because sa araw-araw ng ating buhay ay gising pa tayo at malakas, magagawang pa yung gusto mo na makapagbigay kalayawan sa Ginoo. Pero may mga times kita sa ating kabuhi, may mga man kita, lackness or may kakulangan man kita. Meron man kita mga bagay na sabi nga dyan sa ating kabuhi, imperfection. Pero nagpasalamat kita, may Ginoo kita everyday na nag-encourage sa atin, nag-comfort, nag-challenge, nag-provide ng mga salita niya para ma-encourage kita sa adlaw-adlaw ng ating buhay. So sa umagang ito, kung titingnan niyo po ang aking title, Are you discouraged? Are we discouraged today or everyday? Nakakabatsyag ka ba o nakakaranas ka ng discouragement sa iyong buhay? It is normal because humanly speaking, tayong mga tao ay andun yung kita, discontented, disappointed, discomfort, at kisa hindi kita na nasasatisfy sa mga bagay na ating makikita. Kumbaga, sa Bible, the eyes cannot satisfy. Even the heart is deceitful. Akala mo okay ka lang. Akala mo masaya ka, masigla ka, pero ang totoo, discouraged ka pala. So kung titingnan natin, pag sinabi natin discouragement is unavoidable. Hindi mo yan maiiwasan. Nag-aabot lang yan automatically. Maaaring masaya ka ngayon, mamaya meron kang nakita na hindi mo nagustuhan, or may nabatian ka or narinig ka na salita na hindi maganda, madi-discourage ka. Or meron man nag-aaway sa inyong isa sa pamilya ninyo, na-discourage ka. Kaya nga sabi ko, discouragement is unavoidable. Hindi natin maiiwasan yan. Pero bilang isang tao, kung ikaw man ay hindi ka pa personal nakakilala sa Panginoon, or ikaw man ay personal nakakilala sa Panginoon, walang exempted. Tanan kita o lahat tayo ay nakakaranas ng discouragement. Pero paano ba natin ito mapagtatagumpayan o paano natin ma-overcome itong mga discouragement sa ating buhay? Ang bali Apostle Paul na ang Ginoo or ang Panginoon naghatag siya ng escape para mapagtagumpayan natin o malampasan natin yung ating mga problema or discouragement sa ating gabuhi. At sabi nga, ang problema, ang mga bagay na yan, hindi yan madula. Actually, gadugang pagani. Hindi mo na alam kung anong himuon mo, hindi mo na alam kung kanino ka pupunta, anong gagawin mo. Pero sabi sa Bible, God make escape. Sino yung escape? Si Jesus. Siya lang yung solusyon. Siya lang yung makakabulig sa atin or makakatulong sa atin bilang isang tao or bilang isang mananampalataya or nag-seek ka pa lang ng truth sa iyong kabuhi. Ang Ginoo ang pinaka the best solution para ma-encourage kita sa buhay. Kasi when you stop, when you feel cold or discouraged,
apektado even your emotions, your feelings, even your health, naapektuhan ng iyong immune system, ng iyong parts of the body. Bakit? Kasi sagi ka paminsar, sagi ka isip ng mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Hindi mo naman kaya, kumbaga sa sarili mo, na pagtagumpayan lang na wala ang Ginoo sa iyong kabuhi. So, ang Ginoo nag-provide siya permi ng salita niya or encouragement sa atin, sabi sa, 'di ba? Sabi sa 2 Peter 5:7. So kung mayroon kayong mga Bible diyan or e-Bible, ay tingnan niyo po diyan, kasi para mas maging malinaw po sa inyo na ang Panginoon nag-provide siya sa atin palagi ng encouragement. Na ang sabi niya doon na casting all your cares upon Him, for He careth for you. Na ang Ginoo nag-encourage permi sa atin. Ayan, 1 Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi niya dito, casting all your care upon Him, for He careth for you. Budlay na maunawaan or mahirap ito intindihin or maintindihan kung hindi tayo hingi ng kaalam or knowledge and wisdom sa Ginoo. Kailangan natin yun kasi sa realidad, ang hirap talagang intindihin ng salita ng Diyos without the Holy Spirit, without the knowledge of God na ihatag niya sa atin. Kaya minsan na parang ang hirap aralin ng Biblia kasi una sa tanan, ang hirap basahin ng Bible kung una hindi ka luwas, wala kang desire sa Word of God. Ni babasahin mo pa lang, parang umpisa pa lang tinatamad ka na, ayaw mo na. Pero kung gusto mo malaman yan is ang Bible gatid po sa atin na kailangan na maintindihan natin ang katotohanan kasi yun yung magpapalaya sa atin. We shall know the truth and the truth shall make us free. Yun yung magpapalaya sa atin, yung katotohanan. At sabi doon, sa pamamagitan ng yung pananampalataya, doon nag-start. Kasi sabi, di ba, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa pamamagitan ng iyong pakikinig, doon nag-start ang iyong pananampalataya, pagsik sa truth, hanggang sa yun, ginahanap mo na o ginasagap mo na yung mga bagay patungkol sa Panginoon. Kasi dyan mo makikita na sa sarili mo o sa sarili natin, without God, everyday sa ating kabuhi, discouraged kita, disappointed kita. Kumbaga walang satisfaction, nahimo mo man yung best mo, gaobra ka man, may kwarta man, pero nga ay you are discouraged pa rin. Nga ay discourage pa rin kita bilang isang tao. Kasi nga, sa araw-araw ng ating buhay, mapa-Christian ka man or hindi ka man Kristiyano, may discouragement. Pero ang isang bagay na magbibigay sa'yo ng assurance, pag anak ka ng Diyos or Kristiyano ka, anumang burden, anumang problema na may ara ka, pwede mong ibigay sa Diyos. Kasi, pwede kanyang tulungan. At may sabi nga dyan, may magmamalasakit sa'yo. Pero kung ikaw lang sa sarili mo, bit-bit mo lang yan sa sarili mo, hindi mo mapapagtagumpayan yan. Kasi, minsan iniisip ng tao, kaya ko to, malakas ako, matibay ako. At the end of the day, sabi ng Bible, sabi nga dyan, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, malakas ka, matibay ka. Kasi, baka yun yung ikabagsak mo. Bakit? Magiging malakas lamang tayo sa tulong ng Panginoon. Sabi nga dun, I can do all things through Christ, which is strengtheneth me.
Kasi may Diyos na nagpapalakas sa atin, may nagpapatibay sa atin. Paano na lang kung walang Diyos? Paano na lang kung wala si Jesus Christ na namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin? Sa diin kita kukuha ng source ng ating strength everyday. Paano tayo magiging matibay kung walang Diyos, kung walang Ginoo? Kung gapati ka na may Diyos, panghawakan mo gid yung kanyang mga promises, yung kanyang mga salita. Bakit? Kasi everyday sa buhay mo, anumang status ng buhay mo, pigado ka man, may kaya ka man, or able lang ang buhay everyday, kumbaga sapat-sapat lang, pero nakikita mo sa sarili mo na may kapayapaan ka. Nakikita mo sa sarili mo na kaya mong ma-overcome because of the grace of God, because of the mercies of God, because of the goodness of God everyday sa buhay mo. Kasi kung tayo lang sa sarili natin, ang hirap talaga, ang hirap mapagtagumpayan. Isa may mga tao, because of the problem, kinikitil na lang yung kanilang kabuhi. Kumbaga, papasok na lang sila sa ibang mga kumbaga na yun yung iniisip nilang solusyon para maano yung kanilang problema. Pero at the end of the day, anumang problem na may ara kita. Hambal dito sa binasa natin kanina, 1 Peter chapter 5 verse 7. Casting all your care upon Him. Pag ibinigay mo na sa Diyos, pabayaan mo na yung Diyos ang magmaneuver. Pabayaan mo na yung Diyos na maghawak o ng iyong mga problema. Pagagaanin niya yan. Sabi nga dyan, matutulungan ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin na kinast mo na siya, ay pagkatapos mo ikas, iisipin mo na naman, dadalhin mo na naman. Hindi, pag binigay mo na sa Diyos, magtiwala ka sa Kanya 100%. Natutulungan ka ng Diyos. At malalampasan mo yung mga pagsubok, problema. Hambal ko nga kanina, hindi madula ang problema. Sinong tao ang walang problema? Tanan kita may problema. Pero, isa nga ang advantage, pag anak ka ng Diyos, you can give your problem, your burdens, your disappointment, your discouragement to God. Because sabi niya dyan, for He careth for you. Mayroong Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Yun yung ginasagap natin, ginapangita natin everyday sa ating buhay. Na mayroong nagmamalasakit. Saan ka ngayon makakakita ng tao na nagmamalasakit sa iyo, concern sa iyo? Ginapalangga ka unconditionally. 'Di ba? So ibig sabihin, ang tao meron niyang, sabi ko nga, imperfection. May kakulangan 'yan. Pero kung may mga tao na may amo na nagmamalasakit sa iyo, be thankful to God. At pag nakita mong ganun sila, do the same. Magmalasakit ka rin sa kanila. Kasi mahirap na maalala mo na lang ang isang tao pag wala na siya. Pagpatay na siya. Tsaka mo sasabihin yung mga bagay na magagandang kataga pag wala na siya. Pero yung buhay pa siya, you cannot care about them. Wala ka concern sa kanya. Kaya nga, sabi nga dyan, even kita, ga-discourage kita sa iba't ibang mga bagay, struggle kita. Because ang kalaban natin, sarili natin. Ang kalaban natin, ang ating kaugalingon. Pero tandaan natin, discouragement ay maagi lang na, pansamantala lang yan. Pero magtiwala ka sa Diyos na makakayanan mo yan, at pagtatagumpayan mo yan, ma-overcome mo yan. Kasi mayroong Diyos na pwedeng sabi nga dyan, kalinga, magmalasakit sa iyo. So, everyday lang sa buhay natin, mga discouragement na may ara kita, bring it to God. Ang isa sa pinaka-weapon natin para lalo pa tayong maging malakas, matibay, mapagtagumpayan natin yung mga yan is pagpangamuyo. Pangamuyo kita. Kasi yun yung kulang sa atin, prayer. Yun ang realidad. Tayong mga tao, unthankful kita. Pero kung pag nakasanayan natin yung maging mapagpasalamat, ano man yung mayroon dyan, sabi nga dyan ay hindi ka madi-discourage, kundi magiging happy ka.
Kasi mapagpasalamat ka eh. Sabi nga, a happy heart is a thankful heart. Ang masayang puso, yan yung pusong pagpasalamat. Ano man meron ka dyan sa iyong pagkainan, ano mang pamilya na may ara ka, hindi mo na dapat i-compare sa iba yung pamilya na meron ka. Laging mapagpasalamat ka. Kasi madi-discourage ka lang na madi-discourage kasi ka-compare ka sa iba. And do not complain. Huwag tayo mag-complain. Huwag tayo magreklamo. Bagkus pagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay. At pag discourage ka, huwag ka mag-decision agad. Kasi pag discourage ang tao, dasig na mag-desisyon. Kisa ang desisyon natin sala. At tayo pa ang mag-antos, tayo pa ang maghinulsol sa huli. Kay tayo gidman ang sarili pa rin natin, basulo natin. Kaya nga, magpasalamat tayo kasi may Diyos tayo. Magpasalamat din tayo, meron tayong mga kapatid sa Panginoon, mga mananampalataya, mga lingkod ng Diyos na inilagay sa atin para magabayan tayo, maturuan tayo kung ano yung ginatudlo sa Biblia. At kapag nanghihina ka, palakas ka lang sa Ginoo. Pag discourage ka, takbo ka lang sa Diyos. Sabi nga dyan, Jesus is the only way para masolusyonan yung ating mga discouragement. Proven na yan 100% based on my testimony, my experience, na hindi ibig sabihin lingkod ka ng Diyos ay hindi ka na nadi-discourage, hindi ka na nalulungkot, hindi ka na nagkakaroon ng mga maraming problema. Pero isa lang naman ang nakakaalam at nakakakita kung anong meron sa tagipuso natin at sa kabuhi natin. Ang Ginoo. Kasi manan niya mula nung pinanganak tayo or likhain tayo, alam niya na kaagad. Even yung plano niya sa atin in the future, alam na ng Ginoo yan. So may mga times na madi-discourage ka, madi-disappoint ka, malulungkot ka, pero mas pipiliin mo na lang na maging masaya sa Panginoon. Sabi nga niya, di ba, magpakaligaya kayo sa akin. Psalm 37 verse 4. Kasi yung mga hinahangad ng puso nyo, ihatag ko na, ipagkaloob ko na. Mas piliin mo maging masaya na lang sa Panginoon. Mas piliin mo na lang magpasalamat, manalangin, at yung mga tao na may ara na ipaparating sa iyo ng Diyos, enjoyin mo na kasama mo sila. At maging masaya ka na andiyan ka nilagay na Panginoon para matuto, para mag-grow. Kasi kung wala yung discouragement, puro na lang kasiyahan, puro na lang kayamanan, pera, basi makalimutan na natin yung Diyos. Ginapaagi kita ng Diyos sa mga amo na kay diyan nade-develop at diyan na mold tayo bilang isang Kristiyano, ibig yung ating pananampalataya sa Panginoon. At titibay tayo sa mga discouragement, sa mga problem, sa mga pagsubok. At kapag nakaagi tayo sa mga amo na, masarigan tayo. Masarigan ka. Sa lahat ng mga bagay na yan, ipagpasalamat lang natin sa Panginoon or sa Diyos na meron tayo. Sa adlaw-adlaw, inaabot tayo ng Diyos. Ini-encourage tayo ng Diyos palagi. Pero minsan tayo yung pumipili ng ikadi-discourage natin. Pero ang Diyos lagi nag-ano yan, balik ka. Punta ka sa Diyos. Hanapin mo yung Diyos. Kung wala ka pang personal relationship sa Panginoon, batunon siya bilang Ginoo at iyong manluluwas. Magtuo ka sa Kanya. Sabi nga dyan, i-accept mo na makasasala ka. You need God sa iyong kabuhi. Believe na kahit hindi mo nakikita ang Ginoo, gapati kagato ko na nag-i-exist siya, buhi siya, nagbabago siya ng buhay at nagluluwas siya ng kalag. And confess whatever sin or sins na nahimo natin bilang isang tao, hindi tinitingnan ng Diyos na ang mas mataas yung level ng kasalanan mo, yung sa isa gamay lang. Ang Bible nag-ano is
tanan kita sinner. We need the Savior. Kailangan natin ng Diyos na maluluwas, na magbabago ng ating kabuhi at magpapatawad sa atin sa adlaw-adlaw. Confess mo sa Panginoon. You need to repent to God. Ibig sabihin, pag nag-repent ka na sa Ginoo, you change heart and you change mind. Kasi tayong mga tao, nasasanay tayo na sorry, and then himuon naman liwat, then sorry liwat, and himuon naman liwat. Repentance is change heart and change mind. Hindi siya mabilis na pagbabago. Amat-amat lang. Sa tulong ng Diyos. At sa tulong ng simbahan, sa tulong ng mga mangangaral na itinuturo ang Biblia para ma-lead tayo sa tama. And letter D, decision. You need to decide. Sa iyong sarili, hindi mo kailangan isama yung pamilya mo kasi kailangan magde-decide ka. Hindi. Personal decision ng tao yan. Na kailangan mo sa sarili mo na 100% na batunon ng ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, nilibing muling nabuhay, batunon na ang Biblia ay kamatuoran, ang heaven at ang hell ay kamatuoran, si Satan, si God ay totoo, at ang impyerno, sabi nga dyan, is real, and heaven is real. Kaya nga, hindi dapat tayo magpatumpik-tumpik, hindi na tayo magdalawang isip, kundi automatically sa kabuhi mo dapat ma-realize natin, without God, ano na lang kaya ang kabuhi ko? Diin na lang kaya ang tinuig na may ari ako sa kalibutan? Diin kaya makadto ang aking kalag? So magpasalamat tayo, may Diyos tayo na nag-i-encourage sa atin. So kung makadaan ka pa sa discouragement o dumating pa yung mga discouragement or discouraged ka man ngayon, hindi solusyon ang pag-inom, hindi solusyon ang bisyo, hindi solusyon ang lumayas ka sa balay nyo, mangita ka ng kasiyahan sa labas, kundi doon sa loob ng bahay, doon ayusin ang mga problema at ang solusyon ng Panginoon. Kami instrumento lang para maitudlo ang kamaturan, ang ginahambal sa Biblia. Even sa experience namin na batyaga namin ang ang Ginoo, na siya yung naging comfort namin, naging encouragement sa aming kabuhi. And syempre, isa ring malaking tulong na meron kang Barnabas sa iyong kabuhi. Pag sinabi natin Barnabas, according to the Bible, the word Barnabas is the encourager. Dapat merong encourager ka. Encourager na tao na ito yung magli-lead sa'yo sa tama, hindi yung hatakin ka na mainom ta kay may problema ka, mabisyo ta kay may problema ka, malayas ta kay may problema ka. Hindi amo na. Encourager na i-lead ka sa Diyos, ilalapit ka sa Diyos, at mag-grow ka bilang isang tao na mas lalong malalim at malapit sa Panginoon. So sa umagang ito, naway maging blessing ko ang ating kabuhi. Ingat po kayo palagi sa mga kayo naroon sa school, sa trabaho, sa opisina, wherever you are. Always acknowledge God, thank God, and be a blessing to other people. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa inyo. So, sige po, stay tuned in dyan. So, nung nakaraan, may nagano sa akin, nagpaayos ng cellphone. So, naayos ang cellphone. And then, ginhatagan ako ng mangga. Yan. So, thank you po sa naghatag ng mangga. Dyan po yan sa lugar ng Barrio Maria. So, yan. Ang ito yung kalabaw. Masarap ang mga mangga nila dito. Matamis pagka yung kulay dilaw na talaga. Yan. So, yan yung kakainin natin ngayon. So, isa ring paraan kung nadi-discourage ka, hanap ka ng way para ma-encourage ka, para maging masaya ka. Marami kang pwedeng gawin sa loob ng bahay para ma-enjoy mo naman yung sarili mo. Siyempre, ang Diyos ng mga iba't ibang paraan para ma-encourage ka. Pwede ka mag-study, pwede ka ako, mahilig ako magkuti-kuti ng mga cellphone, na mga tablet, na mga laptop. And then, gahanap ako ng iba't ibang mga avenue para maging masaya ka, ma-encourage ka, at magpadahin ka sa kabuhi mo.
Kasi ang kabuhi ay ano lang, amo na, that's life. Pero the best na kabuhi na may arak ang Ginoo sa'yo. So yan, kain po tayo. Yan, Carabao Mango. Naipag-pray ko na siya kanina. Pag di pa siya medyo maasim, pero okay lang. Manamis na maasim. Manamis. Kain po tayo. Sa mga late na po naka-tune in, pwede niyo pong balikan yung regarding po sa discouragement. Namit ba? Namit, masarap. Sa susunod, mag-ano naman tayo ng ibang mga lesson na pwedeng makabulig sa atin everyday. Namit. Simgid, vitamin C. Shout out kay Nong John Ray Panis Patrimonio. Halong po kayo dyan. God bless po sa inyo. Always praying po sa inyong family at sa work niyo po dyan. Sarap ba? Ari pa isa. Dako ba? Shout out kay JM Duklay, ang aking kapatid yan, nasa Manila. Paabot na lang yung aking happy birthday dyan sa aking mother na pinalangga, kay ate, kamusta kayo dyan? Kamusta ang work mo? Ay, hari na. Yellow siya. Pero maasim-asim pa ni. Ika lang. Kain po tayo. Kain din po kayo dyan.
Mas maasim itong nakagat ko ah. Ay, happy birthday po ng Jing. God bless po dyan sa inyo sa Hong Kong. Thank you for tuning in. Kain po tayong mango. Another, ang kabilang pisngi naman. Sobra ka-asim. Magigitara dapat ako, naalala ko. Ang gitara na sa Barrio Maria. Ay. Kamusta po kayo dyan? Si BBI MC family. Ingat po kayo palagi. God bless po dyan sa inyo. Pakikamusta lang po ako kay Pastor Dimdam. At kay Ma'am Gin. And then sa kanilang mga bata. Kay Casey. Busog ako. Ari pa sara. Simkilig ni. Last one. Yung isa sa sunod naman na. Ito manamis na miss. Iba't ibang style ang pagkain ng tao. Yung iba kutsara, yung iba akin ngipin ginagamit ko para hindi na para pagka haboy na lang. Wala ka nang huhugasan. So yan. So ito pa lang kumakain ka, nag-i-enjoy ka, 'di ba? Tulad nga ng ko kanina, ang title is Are You Discouraged? Today or everyday? Maghanap ka ng way para ma-encourage ka. Hanap ka ng mga paraan, mag-i-enjoy ka, mangita ka. Huwag ka maging stagnant sa problema or sa discouragement. Kasi ang gusto ng Diyos ng mga tunay na Kristiyano, tagumpay palagi. May peace, may joy sa kanyang kabuhi. Kasi ang naman ng ating kabuhi is mga survivor kita. Iba't ibang mga pagsubok sa kabuhi. Iba't ibang discouragement. Pero ang nami ilang sa pagiging survivor natin, hindi ka nag-iisa.
May imaw ka pirmo eh. Parang Ginoo. Ayan, karon ihaboy natin karon. So ayan, iwan ko muna kayo saglit. Ihaboy ko lang ni. Tapos balik man ako. Giyapon. Nabusog ako askin. Askin. Nabusog ako. So, continuous yung ulan. Ulan na gid man. Kay June na. So, dumating na yung aking parcel. May aayusin na naman tayo na isang cellphone. Ito ay LCD to eh. Ang kanyang cellphone ay Samsung Galaxy J1 Ace. Ano siya? Pwede rin siya sa J110, J11OF, J11OH, J11OM, LCD display touchscreen. So yan, pwede siya. So, check natin. Actually, may mga pending ako dito na mga ayusin. May mga laptop, cellphone na kulang pa. Hindi pa sila ng LCD. Yan, i-check natin ang laman nito. Secure yung mga ano nila ngayon, no? Kasi nakalagay sa styro. And then may kasama siyang mga tools. So okay na ni. Buksan natin ang secure siya. Ito yung may plastic pa. Tapos, bukod sa meron pa siyang letter na nakabutang. Kumbaga, ito yung mga tips. All our products are brand new and high quality. Cosmic and functional tests are finished before delivery to ensure that they work properly. After receiving the package, you should perform the test before installing. If there are any problems during the test, please contact us. Highly recommend professional installation. It is not an easy job for someone who has no technical skills. If the product is damaged due to your installation, we are sorry but not responsible.
Kaya kapag ikaw nakaguba o nakasira, hindi na nila kaya dapat ingatan mo gid. So ani na, ito na gid ni, sure na gid ni, ito na ang LCD niya. Sakto gid man, ito na yun. Thank you Lord. Sensitive ang dapat ingatan din. So ibutang natin siya sa may pom pa siya, tapos dito pa hindi pwede yan. Doon sa krus ko iyong pinatawad, Jesus ako'y awit, walang hanggang pagpupuri, hindi ko ay sa'yo iaalay. Ko lang ay mamalagi sa presensya mo, nagtagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, nagtagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, luwalhati ng pangalan mo. Doon sa krus ko iyong pinatawad, Jesus ako'y aawit, nang walang hanggang pagpupuri. Dito muna siya. Bukas ko siya dadalhin. So yan, maraming salamat sa inyo. Sa susunod na lang po ulit na ating pagkikita ay may bago na naman tayong mga itatackle or lesson na makabulig sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya be a blessing at your workplace today, at your school, saan ka man naroon, always be a blessing. God bless us all, and to God be the glory. Thank you for tuning in. Thank you for all followers and viewers. Ingat kayo palagi.